Hi, this is Mardy once again and welcome to my channel. Hello mga kaistorya! Welcome back to At Home with Mardy. Love him or hate him, there's no denying that Ronald Bato de la Rosa is one of the most talked about figures in Philippine history. From being the country's top cop to becoming a senator, this man has seen it all. Controversies, victories, and even a near-death experience. But beyond the headlines, who really is Bato de la Rosa? What made him rise from a small-town boy in Davao to the most powerful police officer in the country? And what secrets shaped the legend behind the iconic Bato nickname? Stay with me because in this vlog, we're counting down 7 secrets of Bato de la Rosa that turned him into a national legend. From his shocking family connection to a national hero, to the near-miss helicopter crash that almost changed everything. Let's dive in. This is 7 secrets of Bato de la Rosa that made him a legend in the PNP. If you are new to my YouTube channel, please don't forget to like, comment, and subscribe. At para updated kayo sa mga susunod kong videos, please click the bell notification below. At sana po, don't skip the ads and please watch until the end of my video. Number 1. Long police career and education. Mahigit 3 dekada niyang inialay ang kanyang buhay sa paglilingkod bayan sa executive branch, kung saan siya ay nagkaroon ng matagumpay at kagalang-galang na career sa law enforcement. Pagkatapos ng kanyang mahabang serbisyo, lumipat siya sa legislative branch noong 2019 nang siya ay mahalal bilang senador ng Republika ng Pilipinas. Bilang isang masugid na tagapagtaguyod ng good governance at development, ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral sa University of Southeastern Philippines sa Davao City, kung saan nakamit niya ang master's degree in public administration at kalaunan ay ang doctorate in development administration. Number 2. Bato de la Rosa assumed command of the Philippine National Police in 2016. Formal niyang ginawakan ang pamumuno ng Philippine National Police noong July 1, 2016 kung saan siya ang naging pinakamataas na opisyal ng pambansang pulisya. Ang kanyang pagkatalaga ay naganap sa pagsisimula ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte, isang panahon na kinilala sa paglulunsad at pagpapaigting ng kampanya ng gobyerno laban sa iligal na droga sa buong bansa. Number 3. Bato de la Rosa claims descent from national hero Jose Rizal. Noong 2017, ibinahagi ni De La Rosa na nagmula siya sa lahi ng pambansang bayani na si Jose Rizal at nag-claim ng koneksyon sa pamamagitan ng lola ni Rizal na si Ines De La Rosa. Sinabi niya na natuklasan niya ang bahaging ito ng kanilang family tree noong isang field trip. At naniwala siyang ang kanyang pagmamahal sa bayan at tapang ay namana mula sa kahangahangang angkan na ito. Number 4. Bato de la Rosa is the key figure in the Duterte-era war on drugs. Bilang hepe ng Philippine National Police, naging pangunahing figura si De La Rosa sa anti-illegal drugs campaign ni Pangulong Duterte. Inilarawan niya ang misyon bilang God-given at binigyang diin na ito ay isinagawa hindi para sa personal na kapakinabangan, kundi para protektahan ang kinabukasan ng kabataang Pilipino. Sa mga nakaraang taon, sinabi niya na handa siyang i-share the truth
sa mga Senate investigations tungkol sa drug war bilang pagpapakita ng kanyang kahandaang magbigay ng kumpletong account ng pagpapatupad ng kampanya. Number 5. Controversies and criticisms. De La Rosa has been at the center of several controversies and criticisms. Tinawag niyang fake news ang madalas na binabanggit na bilang na humigit kumulang 30,000 na pagkamatay sa war on drugs. Nakaranas din siya ng backlash matapos mag-share ng AI-generated video na nagdulot ng pangamba tungkol sa pagkalat ng disinformation. Kamakailan, napansin ng publiko ang kanyang kinaroroonan matapos ang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte noong 2025 na nagbunsod ng mga tanong at spekulasyon tungkol sa kanyang mga gawain sa panahong yun. Number 6. Near-miss helicopter incident. Noong February of 2025, ibinahagi ni De La Rosa na muntik na siyang masangkot sa isang helicopter crash sa Nueva Ecija dahil siya ang huling pasahero na bumaba bago bumagsak ang flight. Inilarawan niya ang biyahe papuntang Baguio bilang very smooth na walang kahit anong senyales ng panganib hanggang sa mangyari ang trahedya. And number 7. Personal family note, proud father of a soldier. Noong June of 2025, ipinagdiwang ni De La Rosa ang isang espesyal na milestone sa kanyang pamilya nang publiko niyang batiin ang kanyang anak na si Rock De La Rosa sa pagtatapos sa Special Force School at sa pagkamit ng pagiging miyembro ng elite na Green Berets. Ani niya, natupad ng tagumpay ng kanyang anak ang isang pangarap na matagal na niyang hinahangad mula pa sa kanyang kabataan, kaya't naging mas makahulugan ang sandali. Hello again mga kaistorya! Now that we've uncovered the 7 secrets that shaped Bato de la Rosa's remarkable career in the PNP, it's time to hear from you. Which of these secrets do you think was the biggest factor that made him a legend? And why? Please share your comments below. If you enjoyed this video and want more fascinating stories like this, make sure to hit that like button, subscribe to the channel, and ring the bell so you won't miss any of our future videos. Thanks for watching and I'll see you in the next one. Daghang salamat. And according to Soren Kierkegaard, life can only be understood backwards, but it must be lived forwards. Hello mga kaistorya! I just want to take a moment to thank all of you, my amazing viewers and subscribers, for your comments and support. Reading your messages is incredibly encouraging and really motivates me to keep creating more inspiring and interesting videos. Your feedback means the world to me, and I can't wait to share more content with you. Thank you for being part of this journey. Ug daghang salamat.